Actually, para siyang pharmacy and warehouse in one. Lahat talaga ng kailangan mo na andito na. Hindi pa naman ako nasusungitan or natutulak ng mga adyuma dito. Hindi ko pa ever naririnig ang rice as an exfoliating ingredient. So yeah, let's go around so you have a more guided shopping experience. Hello everyone and welcome to another Korea shopping vlog. So, dito tayo ngayon sa Mega Factory. This is actually maybe a 30-minute car ride away from Seoul. So, medyo kailangan mo talaga siyang lakbayin, especially if magte-train ka because yung train nakita ko isang oras siya. So, I opted to take an Uber going here. I think kumabot ng mga 600 pesos. So, medyo mahal kasi malayo talaga siya. But anyway, magsha-shopping na naman tayo and again, ASMR na naman tayo kasi hindi ko talaga alam kung papayagan ba talaga nila tayong mag-shoot dito. Baka paalisin na naman tayo ng di oras. So, gagamitin natin ang ipinagbabawal na technique which is maging discreet. Uy, yung mga discreet maraming ganyan sa Mandaluyong. Sorry. But anyway, if you guys don't know, Mega Factory is one of the biggest pharmacies in Korea. Actually, para siyang pharmacy and warehouse in one. And you really get the best prices for mga pharmacy skincare products. Yung usually nakikita mo sa Myeongdong, sa Gangnam na ganun yung presyo, dito mas bagsak presyo pa siya. Kaya talaga dinadayo to not just ng mga foreigners but also by Koreans themselves. Kasi talaga magaganda yung mga presyo dito and meron kang makikita dito mga adyuma. Hindi pa naman ako nasusungitan or natutulak ng mga adyuma dito. Mukhang mababait naman sila to di. Wow. But yeah, they have so much skincare aisles to choose from here. Actually, hindi lang skincare but different pharmaceuticals, mga muscle pain, mga supplements for fitness or general health, vitamins, basically all the things that you would see in a drugstore. Meron sila dito at lower prices. Hi guys, Jan from the future here. Tapos na ako mag-shopping nito but now ko lang na-discover. Meron pala siya dito sa may entrance. Meron silang parang map that you can get in different languages. May Chinese, may Japanese, Korean, of course. And meron din silang English. So you have a more guided shopping experience. Sana pala na-experience ko to pero ipapakita ko na siya sa inyo sa start pa lang ng video para hindi na kayo mawala-wala. So yeah, let's go around and as much as possible, I'll show you guys kung ano yung mga worth it kunin dito na mga products. Especially as a Filipino consumer. Kasi diba, yung climate talaga natin mainit at malagkit. Kahit na ba yung skin type mo is oily or dry, there are specific skincare products na mas babagay talaga to hotter and humid climate. Let's start here at aisle number 1. 10 ata yung mga aisles nila. They're organized by different categories. So at least medyo may idea tayo. And ang first ko nakikita ang mga products are your sheet masks. And probably ito na yung pinakamura na mabibili mo dito. But like I always say, kapag bibili ka ng skincare, huwag mong i-prioritize yung masks because these are basically one-use products. Apart from medyo wasteful sila, wala naman sila masyadong benefit compared to kung bumili ka ng isang buong serum. So for example, ito, retinol sheet mask, diba? Makakakuha ka naman ng retinol serum dito, diba? Mas matagal pang maubos. So skip na natin yung face mask. So, in the same aisle, meron silang mga iilang skincare products from very popular brands. We have itong bagong pinakasikat na PDRN brand called Dr. Rejuol. I think I mentioned this to you guys already previously. And alam niyo na rin yung opinion ko when it comes to PDRN. Personally, I'm not so excited about it. Kasi nga, wala pa naman masyadong maraming studies na yung PDRN na topical, yung pinapahid sa skin is super duper effective compared yung sa injection. So personally, ang belief ko is kapag magpi-PDRN ka, the best pa rin to get them through injections. Pero kung gusto mo talaga siya i-try topically, maganda yung kapag may kasabay siyang ibang mga ingredients. Like it's not just pure PDRN. For example, PDRN na may retinol, PDRN na may ceramides, which actually, meron din ang brand na to, which is actually really impressive. Like, tingnan nyo to. Itong Dr. Rejuol Advanced Retinol Mela Serum. So, may retinol siya for dark spots. Tapos meron din siyang ceramide barrier cream. Ito naman meron siyang ceramides, panthenol, niacinamide. And nakalagay din yung targeted benefit niya, which is nice. It says here to strengthen. So, meaning barrier strength. Actually, meron pala ako naisip na use dito sa PDRN. Pero very specific siya. So, kunyari nagpa-procedure ka na microneedling or yung mga Fraxel. Basically, yung medyo invasive. So, since medyo may injury yung face mo, pwede mong gamitin yung PDRN and it might absorb kasi nga
may konting skin injury ka. Kaya ginagamit nila to alongside mga microneedling para mas maganda yung pag-heal ng skin. So siguro kung nagpapa-microneedling ka, nagpapa-procedure ka, pwede ka gumamit ng microneedling as a post-procedure cream. Pero yung ilalagay mo siya everyday sa face mo nang wala ka namang ginagawang procedure. Tapos meron pang isa na actually now ko lang ata ito nakita. PDRN pero lip serum siya. I'm not sure kung ano yung mga in-include nilang ingredients dito aside from PDRN itself. Pero curious ako dito, so sige, itry natin siya. So ito yung unang add to cart natin. This is 16,000 won for 10 ml. Now, the next brand that I'm seeing is actually a very interesting one. It's called Dr. Melaxin. So parang play siya on the word mela. And when you hear mela, it's usually talking about our dark spots. Kasi melanin, diba? Or yung dark na pigment. So I feel like this is a brand that Filipinos might be able to find useful. So meron silang Dr. Melaxin Serum. This is just a 4% niacinamide and 4% tranexamic acid serum. Meron din silang cream version of it. In fairness yung cream, pwede mo siyang gamitin sa katawan. Kunyari, meron kang mga parts na gusto mong i-brighten pero feeling mo masyadong light yung serum. Pwede mong gawin parang body lightening or brightening cream to. Pangpalighten ng mga singit, mga ganon. Pwede siya. And it is 23,900 won for 50 ml. I feel like I have too much brightening serums at home though, so baka hindi ko muna siya bibilhin. Meron silang white rice exfoliating ampule as well as a black rice exfoliating ampule. Which is interesting, hindi ko pa ever naririnig ang rice as an exfoliating ingredient. Maliban siguro kung physical, pero parang wala naman tong bigas eh. I think the main ingredient here is rice bran water, and it also says meron siyang niacinamide. Ito gumad siya. Meaning yung nagkakaroon ng parang maliliit na libag. Pakita ko sa inyo. So ngayon pa lang, sasabihin ko na sa inyo, physical exfoliation to. This might be a better option. Kunyari, gusto niyo yung feeling ng scrubs. Kasi ang scrubs hindi okay for your skin eh. Ito is a better alternative to mga scrubs. If you really like physical exfoliation, ayan. So yung mga ito, hindi mo yan libag ha. These are yung tinatawag natin mga cellulose, mga polymers. Nagka-clump up sila para maging ganito. And then, sila yung parang minimove mo around your skin or para ma-physically exfoliate. So very interesting. So imagine mo, ganito na may kasamang niacinamide. Pwede. Pero ang konti ng amount ng niacinamide niya is just 100 ppm. I feel like that might not be enough to, brighten your skin. So ayan, pareho sila yung naglilibag, quote unquote. But again, remember ha, hindi nyo libag to, okay? Ang interesting din itong cleanser na nakita ko from them, itong A-Con Cream. If you remember yung previous vlog ko, meron ako napakita sa inyong A-Clean and Acnon Cream. So, mga topical cream sila for mga acne-prone skin. Meron din silang face wash. So, ito, face wash with salicylic acid, zinc PCA, and IPMP. Yung kumanta nung Tell Me Where It Hurts. Hindi. Mali. Sobrang mali. Pero ito, this is basically an anti-acne foam wash. Meron naman tayong ganito sa Pilipinas, but I just want to try it. Tingnan natin kung anong difference niya. I can't necessarily recommend this to you yet, pero very interesting siya eh. Especially since ito, salicylic acid plus IPMP, nakakatulong siya apparently in targeting the acne bacteria in your skin, which is P. acnes or C. acnes, yung mas bago niyang pangalan. So, i-add to cart na rin natin to. Okay, move na tayo dito sa section 2 and I think parang walang skincare dito. Mga muscle tape, mga gauze, pangkulay ng buhok, Polident, pang mga may pustiso. At Invisalign pala. Meron akong braces by the way. Di ko alam kung na-notice niyo. Actually, kailangan ko pala ng mouthwash. So sige, kukuha ako ng ganito kasi nga meron akong Invisalign. Pero merong mga lip balms dito. And actually guys, naalala ko yung last time na kinuha ko doon sa Korean pharmacy hall ko. Diba last vlog, kinuha ko yung ganitong Bepanthol. Hindi ko marirecommend guys kasi okay naman yung pag-moisturize yun ng lips pero medyo may amoy siya na alam kong hindi nyo magugustuhan. Well, that's mainly because it's fragrance free. But parang alam ko tayo mga Pinoy, minsan maselan tayo sa mga amoy. Kahit na ba sabihin mong fragrance free yan, kung hindi maganda yung amoy niya even on its own, ekis, alam ko marami sa inyo. Ay, ang cute naman ng mosquito repellent nila. Tingnan nyo.
aerosol cap siya. So, nakakasira din ng environment. Chari. Ano ba yan? Lalo tayong makik-out dito. Sinisiraan pa natin yung mga products nila. Hindi naman nila tayo naiintindihan, di ba? Okay, so I'm also seeing mga eye health product. Skip na natin yan kasi okay naman ang ating vision. Wala usog. Pati mga pet supplements, meron sila dito. Ang saya siguro ng mga aso sa Korea, di ba? Charot. Okay, so now we're at section 3 or aisle 3 ata. So itong section where I am, nandito yung mga sikat na mga ointments. And of course, syempre, ang dami na namang options for PDRN. Di ba? Walang katapusang PDRN. Rejuvenex, yung pinaka-popular nila. Ito naman is Noscardin. Ang alam ko kasi is yung ito, yung Noscarna. So ito yung parang mas bago niya, Noscardin. Diba? Parang Pinoy lang yung mga pangalan. Noscarna. Ito, Noscardin. Wow! Pilipino ba mga nagpapangalan ng mga products na to? Makausap ko nga ng sandali. Charot. But as you guys know, these are both scar treatments. So yung Noscarna, nilalagay mo siya para ma-prevent na magpeklat yung sugat mo. Prevents acne scars, surgical scars, hypertrophic keloid scars. Keyword, prevent. Hindi treat. Okay, so hindi siya kapag meron ka na tas matagal na siyang nandyan matatanggal niya. Hindi tayo mag-overpromise. Okay? Ito naman is 2% fusidic acid siya. So parang fusidin sa Pilipinas. Meron din siyang dexpanthenol, hyaluronic acid. So I think it helps prevent na umulit yung acne mo. Kunyari, nagkaroon ka ng acne tas na parang sugat siya, diba? Prevents it from becoming like inflamed again. I don't know, hindi pa ako masyadong convinced. Ayun galing, meron silang version nila nung, alam niyo yung Japanese na Lion Pear Acne Cream. This one, meron silang Korean version. Heo ang nakasabi. It's basically the same as yung Acnon Cream. So, hindi ko na rin siya kukunin kasi meron pa naman ako. Yung katabi niyang section, parang hindi ata to mga skincare products. Eto meron silang pag meron kang singaw, pwede mong imumove to. O, diba? Skincare pa ba to? Mouth care na, charing. Okay, ito naman for dark spots. Actually, nagulat ako na dun sa last ko na vlog na Korean Pharmacy, wala to. Na-realize ko na lang hindi ko siya na-mention. But this one is one of the best when it comes to brightening dark spots and melasma. Itong melatonin cream nila. So basically, this is a 2% hydroquinone na cream. Pero mas gentle yung pagka-formulate niya. Because cream, hindi guys sa Pilipinas, parang medyo alcohol-based toner. This one actually, kailangan mo ng guidance ng dermatologist kasi magkakaroon ng side effects kapag hindi mo siya nagamit ng mabuti. So, bibili ako ng isa dito. Actually, ubus na siya eh. Parang last na to. So, bibili ako ng isa and then I'm gonna ask my derm to guide me how to use this. Careful sa mga bibili ng melatonin cream sa Korea. Make sure may plano kayong mag-consult with dermatologist. Side note lang for hair, meron din ako nakitang very interesting. Alam niyo yung minoxidil, di ba? Meron sila dito, minoxidil na pen na siya. So, mas madali na siyang i-apply. And actually, nag-oral minoxidil naman ako. Pero, naisip ko if makakatulong to when it comes to yung hairline ko dito. Honestly, I'm not sure. Pero alam mo, what if i-try natin? Wala namang masama, di ba? So, sige, i-try natin siya. For those na merong parang super dry or rough na skin din, meron ako nakita. It's called the Nodrana solution. And apparently, meron siyang allantoin, meron din siyang licorice or dipotassium glycerizate, yun yung scientific name. And also heparinoid, which is nakakatulong for dry and scaly skin. So actually, I might give this as pasalubong sa family ko kasi meron sa kanilang mga medyo dry yung skin nila. So pasalubong ko to for them. Tingnan natin kung maging effective sa kanila. Okay, move na tayo sa iba pang mga sections. Ito naman mga salompas. Yung mga salompas na ganyan. Mga cool sensation and hot sensation. Dito naman sa kabilang section, mga contact lens solution, eye drops, mga stomach, digestive system, medications. Actually, baka mag-stock up nga ako dito eh. Kasi alam nyo ba guys, the other day, kumain ako ng tteokbokki, isang piraso lang. As in, isang piraso lang. Pero medyo maanghang siya. Or actually, sobrang anghang niya. Tapos the next day, girl, nag-complain yung aking sikmura. As in, stomach upset. Para ako nakaglue sa inidoro. Wow. Dito naman sa isang section nila, meron silang melatonin. Actually, kailangan ko yan. Hindi ko lang mabasa yung iba kasi parang yung iba dito parang hindi na ata melatonin. Baka mamaya sobrang lakas na nito Meron sila dito vegetable melatonin. Nakakaloka. Bakit kailangan matulog ng mga gulay?
sobrang tanga. Hindi, pero hindi ko alam na animal-based pala ang melatonin. Anyway, mukhang nalagpasan ko na yung mga skincare products. So, balik tayo dun sa skincare section to see if I missed anything. Alright, so just some other things that I got na interesting. Itong mga sweat roll pads. So basically, kung sobrang pawisin ka sa face, pwede mo siyang i-wipe, tapos marireduce yung sweat mo. So para siyang antiperspirant for the face. Gusto ko muna siya i-try. 5 pads lang to for 14,000 won. Then another interesting thing that I got is this one. This is the AC Derm or Acderm Gel pala siya rather. Basically, this is just a 2.5% benzoyl peroxide gel. So parang equivalent nila ng Benzac. And I don't know kung tama ako pero parang nasa roller siya. So very interesting. And the benzoyl peroxide that they use here is hydrous benzoyl peroxide. I'm assuming nakakatulong siya in lessening the irritation that you get from benzoyl peroxide, or baka mas maganda yung pag-absorb ng benzoyl peroxide on your skin. But either way, itatry muna natin siya. Let's see kung okay. Other than that, mostly mga health supplements na eh. So kumuha ako nito, for example, itong mga oral rehydration salts. Equivalent lang nila ng Hydrate kasi nga, di ba, galit na galit pa yung chan ko sa maanghang na tteokbokki na kinain ko kagabi. And also, ito naman, equivalent nila ng Ursiflora ata. Bumili na rin ako ng panthenol cream. It's called Panthenue. Actually, ito gagamitin ko lang siya sa kamay ko kasi sobrang dry niya sa trip na to talaga. Kasi talaga yung kuko ko guys, tingnan nyo. Nagpa-manicure kasi ako sa Pilipinas bago ako mag-Korea. Tapos, pinagpud nila. Tapos, sobrang dry ng kamay ko. Ewan, I don't think sa weather nila kasi hindi naman winter. Summer kasi sa Korea ngayon. So, ayun, ilalagay ko na lang yung panthenol cream dito para medyo hindi siya maging dry. And last but not least, protein shake kasi gutom na ako. But anyway, yun na siya. Those are just the products that I got here. Actually, to be honest with you guys, medyo underwhelmed ako with the skincare. Baka sobrang nag-expect talaga ako na sobrang daming skincare. Pero isang part lang talaga yung skincare sa kanya. Like, ang dami pang iba, mga omega-3, probiotics, mga iba't ibang supplements, vitamins, mga salompas, muscle relaxant, painkiller, mga pet supplements. So, marami talagang iba't ibang mga categories. So, in that regard, kung mahilig ka naman din talaga mag-shopping sa mga ganun, kasi alam ko marami sa inyo na sa 20s, 30s na when you get to a certain age, parang natutuwa ka na sa mga pag-shopping ng ganito. It's called becoming the titos and titas of Manila. Char. I would say it's still worth going, especially since, ayun nga, di ba, ang sabi sa atin is these are some of the most affordable prices that you can find in Korea. Sa buong Korea talaga. So feeling ko after this, hindi mo na kailangan pumunta ulit ng pharmacy kasi lahat talaga ng kailangan mo na andito na, kompleto yung stock nila. But when it comes to skincare, I feel like you might want to check other places muna. Mag-window shopping or mag-canvassing ka muna sa ibang mga pharmacies. Tingnan mo kung ano yung gusto mo and then kunin mo siya dito at the lowest prices. Yun yung feeling ko na best strategy. Pero when it comes to buying skincare products, honestly, parang hindi pa ako satisfied. So, baka pumunta na talaga tayo sa Olive Young this time. As you guys know, yung usual na advice ko is to visit a pharmacy first before ka pumunta ng Olive Young para hindi ka masyadong mabudol sa skincare. And I think honestly, yun pa rin naman yung advice ko. Bilhin nyo na lahat ng mga skin treatments na kailangan niyo for acne, yung mga skin concerns nyo talaga that require, treatment. But when it comes to your standard cleanser, moisturizer, sunscreen, I think better pa rin to go to a dedicated skincare shop. So feeling ko magkaka-part 2 pa yung video na to. Baka pumunta pa ako talaga sa Olive Young. So stay tuned sa next video. But I hope you guys enjoyed this one. And as a thank you for making it until the end, magpapa-giveaway ulit ako. Wow! Check nyo na lang sa description box for the mechanics on how to join our giveaway. Magbibigay ako ng pasalubong package from Korea for you guys. It's a mix of skincare plus other pasalubong na nakuha ko dito sa Korea na ibibigay ko na lang sa inyo. O diba, nanood na kayo ng vlog, bibigyan ko pa kayo ng pasalubong. Panalong-panalo talaga kayo sa video na to. Pero ayun, check nyo na lang yung description box. Stay tuned for next week. Baka maglabas ulit ako ng vlog. And also, here are some videos. Lagay na lang namin sa gilid if you want to watch other vlogs of me shopping in other countries. Or if you want to watch yung Korea part 1 ko. And then yung isa ko is in Thailand. Yun lang. Thank you so much for watching. And I will see you in the next video. Annyeong!